Yan. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi nga po kanina ni Pastor Romel, officially ho, tapos na po yung first phase natin. Pero napakarami pa rin, di ba, na dapat tapusin. And tayo nagpapasalamat, yun nga talaga, no, nagsimula tayo sa pledges natin, tayo-tayo lang, bahala na si Lord. Doon sa mga punto na talagang kapos na tayo, nakita ni Lord, karapat dapat na kayo bigyan. At nagpadala siya ng mga tao na tutulong sa atin. Ganun ho ang Panginoon. Kailangan ho, step of faith po muna tayo. Bago niya tayo bigyan ng karapat dapat ba to, i-bless. Diba? So, salamat po sa Panginoon. At hindi pa po dito na nabanggit kanina yung iba pa po ng mga improvements na kailangan natin. Minsan ho, may nagsabi na tayo po ay tunog CR daw. Di ba? Di ba yung church natin para tunog CR para may echo. Ganyan. Actually, dapat to talaga papatayin natin yan, yung echo na yan. So, napakarami pa pong mga gastusin. Gayon pa man, ang pinakamahalaga ho sa atin ngayon ay tapos na po yung first phase at kayo po'y naririto. Kasi malungkot naman, tapos na pero wala kayo dito, di ba? Praise God ho sa inyo, sa inyong presensya. At ang panalangin ho natin, mangyari ho ulit yung nangyari sa atin before. Ano yon? Yung hindi na tayo magkasya, no? Diba? Kasi kaya natin to pinalaki para magkasya tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. At ngayon, tayo po ay magpatuloy dahil sa panahon pa rin po tayo about sa church or the dwelling place of God. Ipagpatuloy po natin ang ating series, God's Dwelling Place. Ngayon tayo po ay tumayong lahat. So, konting review lang muna tayo. Alam na po natin, sa ating unang Sunday, pinag-usapan natin yung uncontainable God. We cannot contain Him. Hindi natin siya mako-contain sa isang lugar lang. Ang Diyos natin ay dakila, makapangyarihan, nasa lahat ng dako. At pinag-aralan din natin sa Old Testament yung Tabernacle of God na inutos ng Diyos kay Moises at ano yung implications nito at ano yung aplikasyon nito sa buhay natin. At ganun din sa yung templo ng Diyos na nagsimula sa vision, sa desire ni King David at syempre ang nagpatayo ang kanyang anak na si Solomon. At last week, pinag-aralan naman natin, di ba, yung actually last week yung ating katawan, your body a temple of God. Actually, ito yung title natin ngayon, your body a temple of the Holy Spirit. Pero yung last time, your body a temple of God. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Pero ngayon naman, nung una, your body, ang katawan mo ay templo ng Diyos. Ngayon naman, ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Iisa lang po yun, pareho po, sapagkat ang banal na Espiritu po ay Diyos. Pero basahin natin kung ano po yung sinasabi, saan natin matatagpuan ng talatang ito. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, basahin natin. 1, 2, 3, go! Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sapagkat alam na po namin, bagamat alam na namin, Panginoong Diyos, ang katotohanan ito ng aming katawan ay templo ng Diyos, templo ng banal na Espiritu. Ngayon, Lord, pag-aaralan pa namin ng mas malalim ang kahulugan nito. Ano ba yung implikasyon nito sa buhay namin? Yamang ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu, paano ba dapat namin tignan ng aming katawan? Paano ba dapat naming ituring ang aming katawan at paano kami mamuhay? Yamang ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. O Diyos, convict us, teach us today as we hear your message, Lord God, from your word. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong umupo. Sabi ho dito, basahin ko lang po sa English, ano? Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? 20, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. So, isang katotohanan po na dapat nating laging sa isip, alalahanin. Ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Sabi mo sa katabi mo, templo ka ng banal na Espiritu. Yan. Ano man yung itsura natin,
Ano man yung estado sa buhay natin, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay templo ng banal na Espiritu. The moment that we put our faith in the Lord Jesus Christ, tayo po ay pinapananahanan ng banal na Espiritu. Sapagkat yan po yung pangako ni Lord Jesus Christ. Mamaya mababasa natin. Kung maaalala natin sa John chapter 3, diba? Kung ikaw ay hindi maboborn again, hindi ka paghaharian ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong, paano ba naboborn again ng tao? Hindi po siya naboborn again sa pag-attend sa church. Hindi po siya naboborn again sa pagbabasa lang ng Bible. Kasi maaring marami kang alam sa Bible, pero hindi ka born again. Paano ho tayo naboborn again? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. At once na ang banal na Espiritu pumasok sa katawan mo, ikaw ay naging templo, doon mo nararanasan yung tinatawag na born again experience o regeneration sa malalim na tawag. So, ibig sabihin po, ang pagiging born again, hindi po siya religion. It is an experience. Once na ibinigay natin ang ating pananampalataya kay Lord Jesus Christ. So ngayon, tatlong bagay po ang nilinaw ni Apostol Pablo sa pagiging ikaw ay banal ng Espiritu Santo. Isa-isahin natin yung tatlong bagay na yon. Unang-una po ay, 1, 2, 3, go! Yan. Ikaw ay templo ng banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Ayan. Ibig sabihin po, ang pagiging, kung ang tao po, hindi po automatic na magiging templo ng banal na Espiritu. Unang-una, dapat po ipinagkakaloob ng Diyos yan. Pangalawa, paano ho ipinagkakaloob? Nabanggit na natin kanina. Kailangan ho nating sumampalataya kay Jesus sapagkat yan po ang kondisyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Meron hong kondisyon. Totoo po na ang unconditional love ng Diyos, meron siyang unconditional love sa lahat. Pag sinabi nating unconditional love, wala ho siyang pinipili. Maging sino ka man, ano man yung nationality mo, ano man yung race mo, ano man yung estado mo, gayon man ang kaligtasan at pagiging born again, at pagiging templo ng banal na Espiritu, yan po ay hindi automatic. You need to make a decision. At yung decision na yon, pag ginawa mo yon, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yung pangako na mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ay ipinagkaloob. Kanina nabasa natin sa verse 19, at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Di ba nabanggit natin kanina? Ibinigay ng Diyos, niregalo ng Diyos. Grabe, no? Ikaw na yung nakinabang nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Kasi ang Diyos naman, to be honest, wala naman siyang pakinabang sa atin. Kumbaga, kasi Diyos pa rin siya. Hindi magbabago. Diyos pa rin siya eh. Pero tayo na yung nakinabang. Paano tayo nakinabang? Unang-una, pinatawad yung kasalanan natin. Pangalawa, kaligtasan ng ating kaluluwa. Tapos binigyan ka pa niya ng regalo. Pinagkalooban ka ng banal na Espiritu. Sabi ho dito sa John chapter 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So napakahalaga po na meron tayong banal na Espiritu. Hindi lamang ho para tayo ay magkaroon ng born again experience, kundi makikita natin unang-una po ang banal na Espiritu po yung nagtuturo sa atin. Lalong-lalo na sa mundo ngayon na ang lahat ng tao, lahat eksperto. Di ba, magbabasa kayo sa Facebook. Lahat eksperto. Basketball, mas magaling pa sa coach, di ba? Volleyball, kahit sa politika. Magbabasa kayo sa Facebook, sa YouTube, mga comments, lahat eksperto. Lahat may kanya-kanyang opinion. And sadly, and even pagdating po sa salita ng Diyos, lahat may kanya-kanyang interpretation. Ganito ho kasi yan. We cannot interpret the Bible according to our own understanding. Naintindihan ho natin? Hindi natin pwedeng maunawaan ng Biblia sa pamamagitan ng sarili nating interpretasyon. Kailangan ho, galing ho sa Diyos, sa banal na kasulatan at sa gabay ho ng
banal na Espiritu. Siya yung magtuturo sa atin ng katotohanan. Paano ba tayo bilang Kristiyano, bilang tao na ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, na ikaw ay templo ng banal na Espiritu, kailangan tayo, matuto tayong makinig sa tinatawag na the voice of the Holy Spirit. The conviction of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit yung magtuturo sa atin. At hindi lang siya yung magtuturo sa atin, siya yung magpapaalala ng mga bagay na itinuro sa atin. Just imagine this. Paano kaya kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia? Tapos, meron nagtanong sa iyo patungkol sa Bible. Halimbawa na lang, sinabi natin kanina about sa born again experience. Hindi ka nagbabasa ng Bible. May nagtanong sa'yo, classmate mo, katrabaho, ano ba ibig sabihin ng born again? Dali lang, nabasa ko yan eh. Ay, parang alam ko yan, pinaliwanag yan. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Saan nga ba yun? Ano yung ipapaalala sa'yo ng Holy Spirit kung ikaw hindi ka nagbabasa? Nagigets ho natin. Maaring hindi natin pinag-aaralan araw-araw. Pero pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, merong maipapaalala sa atin ng banal na Espiritu. Nagpapaalala din siya sa atin paano ba tayo dapat mamuhay, paano tayo kumilos, 'di ba, sa salita, sa isip at sa gawa. So napakahalaga po na itong katotohanan na ito, ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin, niregalo sa atin. At ang magandang bagay dito, nananahan siya sa atin. Tayo ay templo ng banal na Espiritu. Lagi nating kasama saan man tayo magpunta. Pangalawa ho na sinabi ni Apostol Pablo dito, yan, ikaw ay templo ng banal na Espiritu, yan. Redundant pala, no? So, nasa iyong katawan. So, hindi lang siya niregalo, kundi nasa loob ng iyong katawan. Sa verse 19, kompletohin natin yung sinabi dito. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Sa English, mas malinaw. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? Nasa atin. Ibig sabihin, sinabi natin kanina, nakatira po ang banal na Espiritu. Romans chapter 8, verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Matitignan po natin dito, no? Ang banal na Espiritu, una, tinawag siya Espiritu ng Diyos. Pangalawa, tinawag din siyang Espiritu ni Kristo. Diba? Trinity. The Father, the God, and the Holy Spirit. Bagamat iba-iba ho sila ng authority, pero in essence, iisa sila. Pag sinabi nating essence, ano yung ibig sabihin nun? Di ba parang sa tao, para mas maintindihan natin, sa tao, pantay-pantay tayo. Di ba? Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Walang bata, matanda. Lahat tayo tao. Pero sa mata natin, sa authority, nagkakaiba-iba tayo. Kung ikaw kuya, siya yung tatay. Halimbawa si Brother Mel na lang, si Pastor Mel. Ay, sino ba ang natin? Si Pastor Rodel na lang, tsaka si Tinay. Sila, in essence, pantay lang sila. Pareho silang tao, pareho silang may karapatan. Sa paningin ng Diyos, walang sinisino, walang tinatangi. Naiintindihan natin? Gayunman, alam natin, in reality, hindi rin sila pantay in a sense na yung authority. Kasi mas nakatatanda, mas mature, mas maraming alam, mas alam na natin yung ganon. Siyempre, kaya nga nagbibigay galang tayo, nagpupo tayo, ganon din po. Ang authority, nasa Diyos Ama. Kaya nga ibinigay, di ba, sa Matthew chapter 28, verse 18, sabi ni Lord Jesus Christ, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng otoridad. Sa authority, nagkakaiba-iba sila. Pangalawa, yung layunin nila. Ang layunin ni Lord Jesus Christ, nagkatawang tao siya. Ang layunin ng banal na Espiritu, nakatira siya sa atin. Pero in essence, iisang Diyos sila. Napakahirap pong ipaliwanag. So kumbaga, kung ordinaryong isip lang ng tao. Pero ganun po talaga, Diyos siya. Hindi natin po kayang ipaliwanag ang Diyos. Pag naintindihan na natin ang buong buo yan, hindi na ho siya Diyos. Tao lang tayo, marami pa tayong
walang alam. Pero ang malinaw ho dito na sinasabi dito, balikan natin yung Romans chapter 8 verse 9, naninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, which is yung banal na Espiritu. Kapag wala ho tayo noon, ano sabi dito? Hindi ka kay Kristo. Malinaw ho na sinasabi dito, yung attendance sa church is hindi siya equates to ikaw ay meron kang banal na espiritu. Napakahalaga ho, meron ho tayong personal na karanasan na pagtanggap ng pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Meron nga akong nabasa, kung wala si Kristo sa buhay mo, pero umaattend ka ng church, ang tawag sa'yo, church goer. Kaya titiyakin natin, talaga bang dumating ba talaga sa punto ng buhay ko na tinanggap ko si Jesus, pinapasok ko si Jesus sa buhay ko. Yun yung unang-unang napakahalaga na i-establish natin, maunawaan natin. More than that attendance sa church, yung relationship na tinatawag natin. Kasi kung wala tayong Espiritu ng Diyos, kung wala tayong Espiritu ni Kristo, hindi tayo kay Kristo. At balikan natin sabi dito sa unang part, napakahalaga po, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Ano po yung pinupunto dito? Hindi na lamang tayo namumuhay ayon sa kagustuhan natin, sa sarili nating pagnanasa. Once na ibinigay, naninirahan na sa atin ang banal na Espiritu, merong sa loob natin na nagsasabi, ito yung tinatawag na conviction, mali ito, huwag mong gawin yan, tama to, ito yung gawin mo. Kaya ito po'y pananagutan natin. Yamang ho, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Letter C, sabi dito, ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Letter C, 1, 2, 3, go. Wow, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Dalawang bagay na pwede mo itong tignan. Unang-una, negatibo. Paano ho negatibo? Kapag ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong may kumokontrol sa'yo. Meron ganyan, di ba? Kaya nga yung mga ganyang tao, mas maganda magtayo sila ng negosyo. Yung kasi ayaw mong mauutusan ka, ayaw mong napapagod ka, hindi ka pwede maging empleyado. Dapat ikaw employer ka kung gusto mo, ayaw mong inuutusan. May mga ganyan ho eh. Minsan may napanood ako long before na sa Tulpo. Nagre-reklamo yung katulong, ang dami daw utos ng amo niya. Yung malamang, katulong ka eh. Ganun ho, no? At maaari nating tignan, negatibo ito, depende sa tao. Pero alam natin, positibo ito. Ano ba ibig sabihin kapag ikaw ay pag-aari na ng Diyos? Nabanggit natin kanina, basahin ko lang po ulit, yung sa verse 19 and 20, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Yamang ang banal na Espiritu ay nananahan sa'yo, malinaw na sinabi dito, hindi mo na pag-aari katawan mo. Tapos sabi sa verse 20, sapagkat binili na kayo sa malaking halaga. Ano yung halaga na yun? Buhay po ni Kristo. Para mas maintindihan natin, ano ba yung ibig sabihin na ikaw ay pag-aari na ng Diyos? Ephesians chapter 1 verses 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Tayo ay tinatakan. Seal of ownership. Di ba pagka yung mga produkto, tinatatakan yan. Oh, ito yung may-ari nito. Parang yung mga ginagawa natin sa upuan natin before, yung kulay itim na monoblock, meron mga sticker na nilalagay sa likod. So, yung iba pa nga, ginagawa nila. Yung sa mga paupahan, sinusulatan nila ng mainit. Tapos kukortihan nila. Kung sino may may-ari, alimbawa, GSOS. Lahat ng bangko merong GSOS. Ibig sabihin, may-ari ng GSOS. Ganon din ho. Meron tayong tatak ng Diyos, ang banal na Espiritu na nasa atin. Tatak, seal of ownership. Gaano ho kahalaga yon? Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. Kapag meron kang tatak ng banal na Espiritu, tatak ng pagkahirang sa iyo, katibayan ho ito, katiyakan. Sabi ho sa English, guarantee. Who is a deposit guaranteeing our inheritance? Guarantee ho yung ginamit na salita sa English. Katiyakan na ano yung pangako ng Diyos? Yung pangako po ng kaligtasan. Kapag wala ho ang banal na Espiritu sa atin,
Yung kaligtasan ho, hindi ho natin matitiyak. Kaya napakahalaga ho na meron tayong banal na Espiritu na nakatira sa atin. Yan yung protection natin. Kung maaalala ninyo, parang ganito yung larawan. Naalala niyo sa Exodus chapter 12 yung mga salot, 'di ba? Merong 10 salot ang naibibigay ang Diyos sa Ehipto, pero yung ika-10 mamamatay lahat ng mga panganay. Pero sabi ni God, yung mga Israelita, maglagay kayo ng dugo doon sa hamba ng pintuan nyo, yung lamb o kordero na walang kapintasan. Ilagay nyo para pagka dumaan yung angel of death, walang mapapahamak. Ganun ho yung larawan. Pag meron tayong banal na Espiritu, hindi ho tayo hahayaan ng Diyos na mapahamak. Ganun ho yung larawan. Meron tayong special favor because we have the Holy Spirit. Ngayon, ano ho dapat yung tugon natin dito? Yamang tayo ay tirahan ng banal na Espiritu. Dapat meron tayong magiging tugon. Meron tayong response. Meron tayong aplikasyon. Kumbaga, sasagutin natin yung tanong, paano ba dapat ako mabuhay? Kasi minsan gusto lang natin yung makinabang, di ba? Gusto lang natin yung mag-profit tayo, mag-benefit tayo. Pero yung responsibility and accountability, iniiwasan natin. Meron ho tayong responsibilidad. Meron dapat tayong gawin bilang mga templo ng banal na Espiritu. Ano yung kailangan natin gawin? Next slide. Yan. 1, 2, 3, go. Yan, parangalan mo ang Diyos ng iyong katawan. Sabi ho dito sa verse 20 pa rin, sa 1 Corinthians pa rin tayo, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. May pananagutan ho tayo. Dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, God's dwelling place, the dwelling place of the Holy Spirit, dapat nasa isip natin, maging layunin natin araw-araw. Napaparangalan ko ba ang Diyos sa pamamagitan ng aking katawan? Paano natin mapaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Katawan, 1, 2, 3, go! Yan, iwaksi mo ang immoralidad. Sabi sa verse 18, 1 Corinthians pa rin tayo, hindi ho tayo lumalayo. Sabi dito, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanan na gagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Unang-una, nilinaw ni Pablo sa verse 18, iwasan niyo yung immoralidad. Ano ba yung immorality? Mamaya mas titignan natin ng specific. Pag titignan natin sa dictionary, wickedness. Pero immorality, yung mga gawang laman, makalaman, lust, everything. Sabi, ang ibang kasalanan na nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. May mga kasalanan na hindi nakakasira ng katawan. Pero kasalanan pa rin, hindi po yun excuse para gumawa pa rin tayo. Pero merong mga klase ng kasalanan na directly nakakasira ho ng katawan kapag ginagawa natin. Halimbawa ho ngayon, yung ilang bawa ng practices of immorality na pag ginawa mo, na napapahamak yung katawan mo? Yung STD. Bakit laganap yung STD? Sexually transmitted disease. HIV, AIDS. Paano lang po siya natatransmit? Hindi ho siya nakakahawa sa hangin sa pamamagitan ho ng pagtatalik. Pero alam natin, ito pong sa panahon natin ngayon, parang okay na lang. Kung titignan natin yung datos, yung mga bakit sila naahawaan, nagkakaroon sila ng karanasan na hindi dapat kasi dalaga pa. O kaya yung pangangalunya, pakikiapid, and even yung same sex. Ito po yung meron hong mga datos na nagpapatunay na kumakalato ito sa pamamagitan ng mga ginagawa nila. Yun yung mga sexual immorality.
Kaya ho tayong mga Kristiyano, pag-iingat ho ng Diyos yan eh. Bakit ho tayo inutusan? Hindi lamang ho dahil ito ay masama, kundi protection ho sa atin. Kagaya nga nung meron tayong nakausap na ka-churchmate, hindi ko nababanggitin. 4 sila, tumatambay, naglalakad sila sa bandang Muson, papunta na sila ng Angono. Matagal na naman ito. So meron sila, 4 sila, may nakasulubong sila. Babae. Wala lang, hindi lang nila kakilala pero nag-alok. Alam nyo na yun. Yung 2 kasama nila sumama pero yung ka-churchmate natin, yung isang kasama, umuwi na lang sila, bahala sila. Ayun, ano nangyari? Yung isang kasama nila nagkaroon ng tulo. Nagigets natin? Kaya, iingatan ho natin yung katawan. Mga kabataan, kasi kahit tayo may mga asawa na, kasi napakalaganap, kailangan ho natin pag-usapan to. Napakalaganap na parang nagiging normalized na lang eh. Ang design ho ng Panginoong Diyos, idinisenyo ng Diyos ang pagtatalik. Binigay talaga ng Diyos. It is a gift from God. Pero, dapat sumunod tayo sa parameters na binibigay. Magpakasal ho tayo. At pag tayo kinasal na, maging faithful tayo una sa Diyos at sa ating kapartner. Pangalawa, ano pa ba yung mga gawang immoralidad na nakakapahamak sa ating katawan? Di ba, even yung mga pagbibisyo? Nagpupuyat ka, nagiinom ka. Pag nagiinom ka, ano nadadali? Liver mo, kidney. Minsan nagkakaroon ng heart attack. Yung paninigarilyo natin, lung cancer. Yun ang mga halimbawa ng mga gawang masama na may epekto, directly epekto, masamang epekto sa ating katawan. At tayo po bilang mga Kristiyano, kailangan natin iwasan ang mga gawang immoralidad. Ito pa po, nagbigay pa ng halimbawa. Sa 1 Corinthians chapter 6 pa rin, mula doon sa verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ito po yung mga gawang immoralidad. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae. Next slide. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, nagbigay na ng specific example. Sabi, iwasan ninyo ang mga gawang immoralidad. Sabi sa verse 18. Ano yon? Balik tayo sa verses 9 and 10, yung binasa natin kanina. Iiwasan natin yon. Kasi, mapapahamak tayo. Diba, pag nagnakaw ka, paano ka mapapahamak pag nahuli ka? Di kulong ka. Di wala kang kalayaan. Hindi lamang tayo nagkakasala sa harap ng Diyos, nagkakasala tayo sa kapwa natin at sa katawan natin. At bakit doon dapat natin iwasan? Ito po, bilang mga Kristiyano, sabi sa verse 11, napakaganda nito. Kaya niyo pong basahin? 1, 2, 3, go! Ayun. Ang ganda ho, no? Ang sasama nung nakasulat sa verses 9 and 10. Pero nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, sabi niya, ganyan kayo noon. Pero nilinis na kayo ngayon. Nilinis na ang inyong mga kasalanan. Meron hong pag-asa, meron hong kapatawaran, meron paglilinis na ibinibigay ang Diyos. Pinatawad na yung ating mga kasalanan. Ginawa na tayong banal ng Diyos. Yun po yung napakagandang pangako ho ng Panginoong Diyos sa atin. Pinawalang sala kayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Pangalawa ho, sa pamamagitan ho ng Espiritu. Kaya salamat ho sa Panginoon, tayo ay nakakaharap sa Kanya. Iba-iba ho yung kasalanan natin, iba-iba yung anyo ng kasalanan, iba-iba ang antas, pero kasalanan pa rin po yan. Gayon pa man, lahat ho ng kasalanan natin ay binura ho ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ho tayo may lakas ng loob na lumapit sa Kanya, manalangin sa Kanya, maglingkod sa Kanya, dahil wala siyang pakialam sa past mo. Ang importante ngayon, sino ka ngayon bilang Kristiyano? Kaya nga ngayon, dahil ikaw ay templo ng Espiritu Santo, iwaksin na natin ang immoralidad, sapagkat yan po ang nais
ng Diyos. Yan ang nais ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. B, bilang templo ng Espiritu Santo, paano tayo dapat maglingkod? 1, 2, 3, go? Ay, parang naulit ko. No? Paano tayo tumugon? Maglingkod ka na sa Diyos. Pag sinabi ho nating paglilingkod, ang unang-una nating iniisip dito, ministry. Pero hindi ito tumutukoy sa formal ministry. Kung paaaralin po natin ng Biblia, yung worship and serve, nagpapalitan ho yung dalawang yan, lalo na sa Old Testament. Yung pag inaral natin yung salitang Hebrew. Minsan may mga salin sa English, yung worship, yung iba naman sinasalin nila as serve. So pag sinabi nating paglilingkod sa Diyos, higit pa po ito sa formal ministry. Hindi ito nangangahulugan na kailangan magkaroon ka ng ministry sa church. Bagamat maganda po yun. Kasi tandaan ho natin, ang paglilingkod sa Diyos, hindi ho nalilimitahan sa church. Ang paglilingkod sa Diyos, saan ka man naroroon, kaya mong paglingkuran ng Diyos. Kasi di ba ang punto natin, paano natin mapaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya? Ngayon, paano natin siya mapaglilingkuran? Bilang anak ng iyong mga magulang, bilang kapatid, bilang estudyante, bilang empleyado, o anuman yung estado mo sa buhay, anuman yung ginagawa mo, dapat sa lahat ng ginagawa natin ay nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Dapat na paglilingkuran natin ang Panginoong Diyos. Sabi ho dito, sa doon pa rin tayo, 1 Corinthians chapter 6, verse 13 naman tayo, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Tignan natin sabi ni Pablo, iwaksi mo yung immoralidad. Tapos ano yung ipapalit mo? Maglilingkod ka na sa Diyos. Ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos, mabubuhay ka na para sa Kanya. Hindi ho pwedeng tayo ay naglilingkod sa Diyos, but at the same time, we are practicing immorality. We cannot serve two masters. Dapat ang Panginoong Diyos lang. Sabi ho dito, hindi ba ninyo alam, sa verse 15, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Ano po yung punto dito ni Pablo? Tayo po, just imagine yung katawan, yung body of Christ. Pwede ka bang humiwalay sa Kanya bilang katawan ni Kristo? Tapos gagawa ka ng sarili mong gawain na hindi nakakatuwa sa Diyos. Hindi pwede. Halimbawa, yung kamay mo, pwede bang kumilos ng sarili yan? Ay, hindi yun sinasadya ng kamay ko. Yung gagawin mo yung bagay na masama, ay hindi ko sadyang kunin yung cellphone mo. Pwede ba yun? Kailangan yung bilang bahagi ng katawan ni Kristo, hindi ho tayo pwedeng humiwalay sa Kanya. Hindi ho tayong pwedeng gumawa ng sarili nating aksyon. Kailangan yung susundin natin ng utak, the head of the body, si Lord Jesus Christ. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. The moment po tayo na ibinigay ho natin yung sarili natin kay Lord Jesus Christ, ang disenyo po nito, marriage. Sa madaling salita, tayo po ay kinakasal kay Kristo. Kaya mababasa ho natin sa Ephesians chapter 5, sabi ni Pablo, paano mo mamahalin ng asawa mo? Kung paano minahal ni Kristo ang body, ang church. Kaya nga tayo tinatawag the bride of Christ. Tayo ay naging isa kay Kristo, hindi na dalawa. Kaya nakakalungkot, di ba, kung mag-aaway-away tayo. Actually, pag binasa natin, simula sa verse 1 yan, patungkol yan sa pag-aaway-away nila ng mga Kristiyano sa Korinto. Kaya nakakalungkot pag nag-aaway-away ang katawan ni Kristo. Kasi iisa tayo.
nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas, marriage po yun. Union between you and God. At hindi dapat paghiwalayin. Kaya yung backsliding, malungkot to kung nagba-backslide. Tumatalikod. Dapat hindi ho ganun. Hindi ho kalooban ng Diyos yan. Diba? Ano sabi ni Lord Jesus Christ patungkol sa marriage? Marriage sa tao. Diba? Ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ganon din ho. Yamang tayo ay nakiisa na kay Kristo, dapat wag ho nating ihiwalay yung sarili natin sa katawan ni Kristo. Wag ho tayong ihiwalay sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, wag ka na magbabackslide. Sabi mo, be strong. Yan. Sabi, be strong in Christ. Yan. Wag ho tayong bumase sa emosyon natin. Kasi dumarating ho talaga sa punto ng buhay natin parang Di ba sinabi ni John sa Revelation, yung nagtatampo si Lord Jesus Christ, kasi sabi niya sa church na yan, wala na yung first love mo. Ganon din ho, di ba? Sa mga mag-asawa, normal na nangyayari yan. Nawawala yung kilig, after many years, parang normal na lang magkaibigan. At ganyan din ho sa pananampalataya. Yung kagaya yung kantang Dati-Rati, di ba? Dati-Rati, nagde-devotion ka, oras-oras pa. Di ba ganyan? Sobrang init mo eh. Oras-oras no? Dumating ho tayo sa punto ng buhay natin, di ba? Parang everyday gusto mo Sunday eh. Meron bang gano'n? Yung bagong Kristiyano pa, everyday gusto Sunday. Ganadong-ganado. Tapos after many years, parang tinatamad na, mga ganyan. Pero ganun pa man ho, wag ho tayo bumase sa emotion. Commitment. Kasi ang marriage po, commitment yan. Anong magandang bagay? Ang pananampalataya kay Kristo, ang relationship kay Kristo, hindi lamang ho ayan ang pananampalataya natin sa Diyos Ama, hindi lamang po relationship between the father and son and daughter, kundi relationship between the groom, which is the Lord Jesus Christ, and the bride. Tayo po yun. Verse 17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya, nabanggit na natin kanina. Sumunod siya kasi hari yan eh. Kahit masama yan. Leader niya yan. Gumawa siya ng chain. Tapos, pumunta siya ngayon sa leader niya. Sabi, kulang pa yan. Gumawa ka pa ulit. Dugtungan mo, doblehin mo. Di pumunta nga ulit siya sa shop niya ngayon. Hindi yung paggawa ho ng chain o kadena nung unang panahon, hindi ho tulad ngayon. Ngayon kasi di makina eh. Noon, pinupok-pok-pok pa yan, binababad mo pa yan, kukortehan mo pa yan. So, bumalik siya ngayon. Sabi ngayon nung tyrant na leader, kulang pa yan, habaan mo pa, doblehin mo pa. Sabihin na natin siguro para may sukat. Wala kasing binigay na sukat. Yung una, 1 meter. Di times 2, naging 2 meters. Pinabalik niya ngayon, ilang metro na? 4 meters. Tapos, ang sabi ngayon ng tyrant na leader, ngayon igapos mo ang sarili mo. Ibig sabihin, magiging preso siya. Magiging alipin siya. Ganun ho yung larawan na pag tayo po ay namumuhay sa imoralidad, bagamat tayo ay pinalaya na ng Diyos, kinakadena po natin yung sarili natin. Di ba ho napakahirap? Once na tayo ay pumasok na sa addiction, napakahirap lumabas. Once na tayo ay pumasok sa maling gawa, immoralidad, napakahirap ho lumabas. Kaya pag tayo ay namumuhay pa rin sa immoralidad at hindi natin iwinaksi, gumagawa tayo ng sarili nating kadena na igagapos sa sarili natin. Tatandaan ho natin, sabi ho sa 2 Corinthians chapter 3:17, pinalaya na tayo ng Espiritu ng Diyos. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroroon ng kalayaan. Kaya hanggat tayo, hindi natin iwinawaksi ang mga gawang masama, gumagawa tayo ng sarili natin. Kadena. Di ba sinasabi ng kanta ni Chris Tomlin? My chains are gone. I've been set free. Pinalaya na tayo ni Kristo. Huwag na tayong magpaalipin pa sa kasalanan. Mamuhay na tayo para sa Kanya dahil tayo ay templo ng Espiritu Santo.
Kaya bilang conclusion na tayo. Dahil ikaw, basahin natin, tayo po tayong lahat and I invite the band. Basahin natin, 1, 2, 3, go! Yun. Dahil ikaw ay templo na ng banal na Espiritu, iwaksin na natin yung mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa Diyos. Yung mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa banal na Espiritu. Malinaw ho na sinabi yan sa Ephesians chapter 4. Sabi, do not grieve the Holy Spirit. Nalulungkot siya pag may ginagawa tayong mali na hindi ayon sa Diyos. Kasi nasa atin siya. Iisa. Dito ang ganda ho ng awitin na ito eh. Sabi ho sa chorus, Holy Spirit, you are welcome here. Sagutin natin sa isip natin, welcome ba talaga ang Holy Spirit sa atin? Kailan hindi nagiging welcome ang Holy Spirit? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kapag tayo ay may inaalaga ang kasalanan, ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi nadidinig yung ating panalangin. Kung bakit, sabi sa Isaiah chapter 59 verses 1 and 2, nakatago ang mukha ng Diyos sa atin. Namnamin natin, maging totoo sa buhay natin yung mensahe nito. Holy Spirit, you are welcome here. Welcome ka sa katawan ko. Welcome na welcome ka. Gawin mo yung gusto mo sa pamamagitan ko. Ito'y gawin nating panalangin. Desire.